Ito tanong ko. Paano nyo ba patutunayan na sa Bible na si Kristo ay nagtatag ng isang iglesia katolika, apostolika, romana? Natural, mapatunayan namin yan sa Bible na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtatag ng Iglesia Apostolika Katolika Romana. Una, San Mateo 16:18, nagtatag siya ng iglesia. At yung iglesia na yan, sa original Greek Bible, tinatawag sa Gawa Kapitulo 9:31, Himien Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, irinin ekinyin oy kumudon mini. Yon ang Ecclesia Catholis na utos niya sa Gawa Kapitulo 23:11 na patunayan doon sa Roma. At sa Roma, Kapitulo 1, City 8, Roma City 8, ang pananampalataya sa Roma ay nahayag sa buong mundo. Walang ibang katuparan yan, kundi ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Yan po. Ang hirap naman yung claim ka ng claim. Wala naman nakasulat doon na sa Matthew 16:18 na Catholic. Sarili nyo lang kasing sarili nyo lang interpretasyon ang ginagawa nyo. Ang hirap yun, ang hirap eh. Okay. So kung ang simbahang Katoliko ay hindi tatag ng ating Panginoon Jesucristo, sino ang nagtatag nito? Ito, ibabalik ko yung tanong mo. Hindi. Ako nagtanong sa iyo. Kung ang Katoliko, dahil totol ka sa sagot ko, kung ang Katoliko ay hindi tatag ng ating Panginoon Jesucristo, therefore tatag ito ng tao. Sinong tao ang nagtatag nito? Mali yung tanong mo, hindi sinong tao. Marami kasi. Kung sino ang nagtatag, kung sinong bumuo ng pangalan, kung sino-sino yung mga bumuo ng pangalan ng Iglesia Katolika, walang iba ang nagtatag, kundi sila yun. Kung sino ang bumuo sa pangalan, yun ang nagtatag. Natural. Sige. Sa Roma 16:16, sino ang bumuo ng pangalan? Bakit? Ano ba nakalagay ron? Iglesia ni Cristo. Sino ang bumuo? Sino naman nagsabi sa yung Iglesia ni Cristo? Sino ang bumuo? Huwag kang magtanong mali. Tinanong kita. Sino ang bumuo? Hindi opisyal na pangalan ng Hindi. Iglesia ni Cristo. Ma-official o hindi, sino ang bumuo? Diba sabi mo, pag ang tao bumuo ng pangalan, ibig sabihin siya ang nagtatag. Hindi tatag ng Diyos ang Iglesia ni Cristo. Mali ka dyan. Ang tanong ko, sino ang bumuo sa Roma 16:16 ng Iglesia ni Cristo? Pangalan. Translationin mo pa yan ang gumawa niyan, hindi ang Diyos. Hindi. Sino, si San Pablo o si Cristo? Translation ni Mupat, naintindihan mo ba? Hindi ako nagtanong kung may translation ba si Mupat. Ay, hindi mo naintindihan. Roma 16:16. Huwag kang munang nagtanong ako sa iyo. No, eto. Saan mabasa na ang Katoliko'y tatag lamang ng mga tao? Walang mga babasa. Yun. Wala kang mababasa niyan kasi yung Katoliko wala sa Biblia. So, sunod ko na tanong. Kung walang mababasa, sang-ayon ka sa sinabi ni Eliseo Soriano na hindi niya alam kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Talaga naman kasi ang nagtatag nan marami. Kung sino yung bumuo ng pangalan, siya ang nagtatatag. Hindi Diyos ang bumuo ng pangalan niyan, Mr. Talibong. Sang-ayon ka ba sa sabi ni Mr. Eliseo Soriano na hindi niya alam kung sino ang nagtatag sa Katoliko? Tama. Kung hindi naman niya alam ano problema doon? Okay. Ba't alam niya kung sino ang nagtatag sa Muslim? Kung naka-record naman sa history na Muslim, kung sino nagtatag ng Muslim, kaya alam mo. Kaya kung sa history, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Kung sa history, ang nagtatag ng simbahang Katoliko ay si Kristo, hindi dapat yan paniniwalaan kasi hindi naman aklat ng
history o hindi aklat na ginawa na mga hindi otorisado ni Kristo ang dapat paniwalaan dahil aklat ng Panginoon ang pinasasaliksik, hindi yung history nyo. So bakit naniniwala si Eliseo Soriano ng history? Walang problema sa history Walang kasi hindi naman problema ina-apply pala. sa sarili, hindi naman na ina-apply sa sarili na yon. Walang... Hindi naman katulad nyo, nagbabasa kayo ng history, patutunayan nyo na tama kayo. natural. Dahil history yan, hindi yan history. Yun ang pagkakaiba. Kasi, hindi Biblia ang sinasandalan nyo. Sulat ng tao na hindi naman otorisado. Okay. Ang Panginoong Kung hindi Kristo. Biblia ang sinasandala ng Simbahang Katoliko, tanong, sino ang nagdeklara na ang aklat na ito ay tawaging Biblia? Walang koneksyon yan. Hindi. Sa pagkakawala. Hindi, Amen. kahit na. Ang tanong mo, mali. Sino ang nagdeklara? Bakit mali? Nagtanong ako, kung hindi ang Katoliko sumusunod sa Biblia, sino ang nagdeklara na ang aklat na ito ay tawaging Biblia? Unang-una, walang kinalaman yan. Hindi batayan meron. yan. Mr. Talibong, wag mong ilayo yung usapan. Hindi. Hindi, Sinundan hindi ko ba- lang. hindi kasi ako Sinundan ko lang yung pahayag mo. Sabi mo, ang Katoliko ay hindi sumusunod sa aral ng Simbahang Katoliko. hindi ba- Sa aral ng Biblia. So, ang tanong, Mr. ang Talibong, tanong, huwag ka munang ito. umiwas. Ang tanong, sino ba ang nagdeklarar na ang aklat na ito ay tawaging Biblia? Huwag mong ibahin ang sinabi ko. Ang sige. sinabi ko, ang sinasandalan nyo, aklat na ginawa ng tao, hindi Biblia. Yun ang sinasabi ko. So, Wala akong sinasabi na sundan hindi kita. ko sumusunod. Sundan kita. Ha? Eto, sundan kita. Sabi mo kanina, Huwag mong ilalagay yung Ay, sandali. salita mo sa akin. sabi mo kanina, pag hindi mabasa sa Biblia, hindi totoo at hindi dapat paniwalaan, di ba? Unang-una, doktrina ang kailangan. Doktrina. Yes. Sabi mo kanina, pag di mabasa sa Biblia, hindi totoo at hindi dapat paniwalaan, di ba? Mayroon ba ako sinabi na? Kanina, napakalinaw yan. Nakalimutan mo yan? Mr. Talibong, wala pa akong sinabi ng gano'n. Ay, nakalimutan mo yan. Sige. Dahil wala mong sinabi. Ibig mo sabihin na pag hindi mabasa sa Biblia, dapat paniwalaan yan. Ha? Ang Biblia, Mr. Talibong, lalo na itong panahong Kristiyano, hindi lahat yan letra por letra. Pero Yes. kailangan, kung mayroon kang doktrina, kailangan ang mga batayan ay nakasulat sa Biblia, hindi haka-haka. Okay, very good. O na, dito muna tayo sa pangalan. Sino ang bumuo sa pangalan na Church of God International Incorporated? Yung presiding minister namin, Sino? abay walang iba, si kapatid na Hele. So, kung sabi mo kanina na ang bumuo sa pangalan ay siya ang nagtatag, so therefore, ang inyong sikta tatag ni Ele. Yung bang MCGI na tinatanong mo? Natural. O yung bang MCGI na intindihan mo yung ibig sabihin noon? Nagtanong ako sa iyo. Ikaw naman, Hindi nga eh. ikaw naman panay iiwas. Sabi mo kanina, ito ang argumento mo, sinundan ko. Pag ang tao ang bumubuo ng pangalan, siya ang nagtatag. Kaya tinanong kita, sino ang bumubuo sa Church of God International Incorporated? Di ba sabi mo si Eliseo Soriano? Tama. So, sangayon ka na siya ay nagtatag sa inyo. Ano? Sa pangalang MCGI, talagang siya bumuo, pero umanib lang ang MCGI sa tunay. Yan ang dapat mo maintindihan. Balik ko ang tanong ha, Batay lang sa pahayag mo. Tama, sagot ko. Batay sa pahayag mo. Sabi mo kanina na ang tao, pag siya ang bumuo sa pangalan, siya ang nagtatag. Tama. So ngayon, sabi mo na si Eliseo Soriano ang bumuo sa pangalan na Iglesia ng Diyos. Church of God International Incorporated. Di ba? Mali ka. Mali na naman.
Hindi Church of God. MCGI nga eh. Oo, mali naman. Di po ba, si Eliseo Soriano ang nagbuo niyan? MCGI, huwag mong tanggalin yung M. Oh, so, sangayon ka na si Eliseo Soriano ang nagbuo niyan? Siya ang nagparehistro niyan. Oh, dahil siya ang nagparehistro yan, batay sa rehistrasyon na nilagnaan niya sa Articulos de Incorporación, that the founder of this organization, sino ang naglagda? Batas ng tao yan. Ang tanong, sino ang naglagda ng sinabi diyan sa Articulos de Incorporación Parapol 4 that the founder of this organization, sino ang nakalagay na pangalan? Abi, natural. Di yung presiding minister namin, si kapatid Nail eh. Oh, so therefore, tatag kayo ni Eli Soriano. Hindi. Umanib lang kami, Mr. Talibong. Ah. Umanib kami sa tunay. Hindi niya kami tatag. Pinarehistro lang, Mr. Talibong, makinig ka. Pinarehistro niya ang grupo na yan kasi yun ang kailangan sa batas ng Pilipinas. Hindi naman kagaya yung kolorom. So, ibig sabihin pala, yung paglagda niya na siya ay founder, hindi yun totoo. Hindi niya gusto Huwag ka yung na magbubuo founder. dyan. Ang may gusto niya yung sect. Hindi niya gusto yung founder na yan. Hindi niya gusto. So, nilagdaan niya kahit di niya gusto. Ano magagawa mo sa gobyerno? O, so nilagdaan niya ang hindi niya gusto. Hindi naman niya kagustuhan yan. Oo. Pinapalis niya nga yung founder eh. Kaso sa gobyerno, gusto kasi sa gobyerno na makilala kung sino ang namumuno. Bilang leader, ganun yun. Pero Okay. ang MCGI, umanib lang sa tunay na nasa Biblia. Okay. Hindi nagtayo ng sarili yan.